kaduda-duda na sinumpaang salaysay ng mga nagpakilalang dating 18 sundalo tungkol sa isyu ng maleta na pag-deliver umano ng maleta. Kung ano ang laman niya, kung totoong pera o hindi, malabo. Ito po ay aalamin na ng NBI dahil may pagdududa na maaaring mali ang proseso ng public notary. Kasi po ang lahat ng sinusumpang salaysay dapat ay merong notaryan sa mga abogado, siyempre. At pinanunumpaan, isa-isa yan. Ito po ay gagawin ng NBI under bagong Director Melvin Batibag. Dahil nga po ang sabi ng Ombudsman, matapos silang mabasa yung sinumpaang salaysay na isinumite ni Attorney Baligod, abogado ng mga sundalo, dating sundalo. At nakita ng Ombudsman kaduda-duda dahil pare-pareho ang laman at sabay-sabay na ginawa. Parang ganon. So sabi ni Ombudsman, ano ito? Bakit ito ganito? So hindi po tinanggap at hindi magiging basihan ng Ombudsman para ito ay maging ebidensya kasi nagduda na doon pa lang sa sinumpang salaysay. Dahil dyan, ang NBI po ang merong kapabilidad, kapangyarihang mag-imbestiga ng ganon. Pati yung nakalagay na kung sinong abogado na gumawa nun, yan ay aalamin din, ipapatawag din ng NBI. At pagka po yan ay may problema at na-discovering fake ito, wala sa lugar, ay wala na. Bagsak ang credibility nitong akusasyong ito. Kasi yung sinumpaang salaysay, yan ang pagbabasihan kung tama ang proseso at tama ang pagkakagawa. Ay lumalabas po kasi pare-parehas ang statement at sabay-sabay ginawa At para bang araw-araw, yun ang trabaho ng mga dating sundalo. Nagbubuhat ng maleta, nagde-deliver kung ano-ano. Naku, Attorney Baligod, pati ikaw sasabit ka rito. At katunayan, ikaw nga ay kasama ko sa mga kinasukan na. So maliban po sa galaw ng NBI, dahil nga sa request ng Ombudsman, dahil nagduda sa dokumento, eto, kaliwat kanan na po ang mga kasong inaabot nila. Formal na nga nag-file tulad ng aking sinabi sa ilang mga topic natin. Si National Security Advisor, Retired General Ed Año. Unang kaso at sunod-sunod na mga kaso pa ang kanyang ipapile kasi sinira daw ang kanyang reputasyon, ang kanyang pangalan dahil isinama siya diyan sa issue ng flood control, scam at di umano'y siya ay binigyan ng maleta, hindi naman totoo. So nagpunta na ng DOJ si Secretary Año. Okay, tuloy-tuloy na yan. Sabi niya hindi lang isa, mga 3 hanggang 4 na kaso ang kanyang ipapile laban sa mga dating sundalo, kay Attorney Baligod at kung sino-sino pang kasangkot dito. Mukasama pa si Mike Defensor. Ay ito, si Trillanes po ay nag-file na rin ng kaso. Cyber libel at saka perjury, pagsisinungaling. Kasama si Mike Defensor, Attorney Baligod at 18 mga nagpakilalang sundalo. Ayan, ang susunod dyan si Dilima dahil sinira din yung pangalan. Inaamin na ni Baligod na nasama lang, isinama lang daw pangalan ni Dilima. Pero sinira na nila ang reputasyon. Hindi naman talaga kapanipaniwala yun. Kasi nakakulong si Dilima ng mga panahon yun. Bakit naman siya bibigyan ng maleta? Di ba? So talagang desperadong galaw para lang sirain ng Kongreso at Senado ng sino mang nasa likod nito. Dahil nga doon sa gumagalaw at gumugulong na impeachment process against Vice President. So, akala nila, pag sinira nila sa ganitong klaseng galawan, yung mga congressman at matatakot sa kanila, yung executive department matatakot sa kanila, ang mga senador na pinagbintangan matatakot sa kanila, hindi. Yung nasa likod nito, mukhang sanay na sanay manakot. Mukhang sanay na sanay sa maling operasyon. Sanay sa paninira ng reputasyon ng tao na ang feeling nila siguro sila'y tama. Nakalimutan nila ang responsibility and accountability pag sumablay at nando na ngayon. Pananagutin na sila ng mga taong kanilang sinira. Just imagine, pati yung kanilang mga followers, mga followers at mga troll yan siguro. Pati media, pinagbibintangan may maleta. Kalokohan yun. Bakit ang media bibigyan ng maleta? Bakit ang mga vlogger bibigyan ng maleta? So talagang desperado, kawalan ng kaalaman
ang mga nagbibintang ng ganyan. Pare-parehas na ang kanilang galaw, sinasabi at kulay. Mga galit sa mundo, mga mapanirang grupo, mga destabilization na galaw sa aking observation at opinion. Kasi hindi ho talaga kapanipaniwala. Naniwala sila sa isang taong nagtatago, sa isang taong merong warrant of arrest, sa isang taong malaki ang pananagutan sa scam ng flood control sa Pilipinas, si Saldico. Yun ang sinasabing amo nila, yun ang sinasabing pinanggalingan ng pera. Kung yan ay umuwi ng Pilipinas at dito niya pinaninindigan ang kanyang mga sinasabi, pwedeng paniwalaan base sa kanyang dokumentong ilalabas. Kaso hindi eh. Ayaw umuwi, nagtatago. Tapos kung ano-ano sinasabi, ginagamit naman, pinakikinggan ng kanyang mga tauhan. O, di sabit-sabit kayo. Mahirap yung tapang ay nasa labas ng bansa. Kung matapang kayo, humarap kayo dito sa Pilipinas, bumalik kayo rito, at dito kayo magpakalalaki. Katulad ng isang abogadong nagtatago rin. Ang laki ng katawan, doble ang takot sa kanyang ang takot, doble sa kalaki ng kanyang katawan. Kinasuhan dito, may standing warrant of arrest, ayaw umuwi. Nagtatago, pagkatapos banat ng banat, puro pamimersonal sa ating kasalukuyang gobyerno. Yan yung mga tao. Anong klase mga tao yan? Anong klase kayo? Kayo ba'y nagmamahal sa bayan ng totoo? Malabo yun. Kayo ba'y nagsasakripisyo sa bayan? Malabo yun. Personal interest at pampolitika ang inyong galaw sa aking opinion. Opinion ko lang po ito. Huwag kayong magagalit. Hindi ako nagagalit. Madiin lang talaga tayong magsalita. Dahil kasi sobra na, tama na ang inyong paninira sa mga Pilipino at sa Philippine government. Dahil lang sa inyong interest. Maghintay kayo kung ano ang sinasabi ng saligang batas, eleksyon sa 2028. Huwag kayong magmadali. Hindi naman kayong magagaling. Huwag kayong magmadali dahil wala naman kayong programa. Yung programa nyo from day one, mang-agaw ng kapangyarihan, mang-agaw at patalsikin si Pangulong Marcos, sunog na sunog na. Wala nang naniniwala dyan. Political exercise ang solusyon. Magkakaroon tayo ng eleksyon sa 2028. Yun ang tamang pamamaraan ng pagpapalit ng Pangulo. Maghintay kayo. Okay? Hindi po yung binubudol nyo ang taong bayan, ginagamit nyo ang kahinaan at kahirapan ng masang Pilipino na gamit nyo, pero ang mga professional, nag-aral, may kinabukasan, kabataan, hindi yan naniniwala sa inyo. Kaya nga, silent majority, Marcos loyalists, Marcos supporters, nagmamahal at may paninindigan sa ating bayan ng mga Pilipino sa buong mundo. Hindi yan maluloko ng mga makasariling galawan, personal na galaw. Yan po yung aking observation at opinion. Please like and share.